sama-samang tutunguhin ang tahanan ng Panginoon, sama-samang magtitipon sa dambana ng Panginoon. Kayo'y magalak, tayo'y magsaya, bahay ng poon, tunay ang ganda sa kanyang harap, habang-habang sa kanyang harap, tayo'y magpunta, sama-samang tutunguhin ang tahanan ng Panginoon, sama-samang magtitipon sa dambana ng Panginoon. Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin o ngayon po ay pinagdiriwang natin ang ika-37 na anibersaryo ng dedikasyon at pagtatalaga ng altar ng simbahan ni San Juan Bautista. Noong September 28, 1987, ito ay pinangunahan ng dating Arsobispo ng Maynila, ang namayapang Jaime Cardinal Sin, at ng dating Kura, Reverend Monsignor Jose Abriol. Naway sa pagdiriwang natin ito, ipakita natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pangangalaga at paggamit sa gusaling ito ng simbahan. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, ipinagdarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taon ay sinasariwa mo ang araw ng pagkakatalaga ng bahay dalanginang ito. Dinggin mo ang mga panalangin ng iyong sambayanan at ipagkaloob mong ikaw ay laging mapaglingkuran dito ng dalisay at sumaamin nawa ang lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuang sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maaagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ng bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawalan ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat, ang bundok mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan.
Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Pagbasa sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos. Ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali, ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nailagay na si Hesu Kristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Aking bahay na pinili ay pagpapalain lagi, nang ngalan ko'y manatili. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng mga kanyang mga alagad na sinabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan ka na gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibayin ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito, at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, pinagdiriwang natin ang 37th anniversary ng dedication nitong Quiapo Church. Ito yung latest dedication, but the parish community is more than 400 years. Ang gusali ng simbahan, bakit nga ba dinededicate ang gusali ng simbahan? Dahil ang gusali ng simbahan, ang building ng simbahan ay paalala o tanda ng simbahan. Pag sinabi nating simbahan, hindi lang naman kasi yung gusali yung sinasabi natin. Pag sinabi nating simbahan, unang-una, ito ay ang bayan ng Diyos. At tayo ang bayan ng Diyos. Tayo ang simbahan. Pero ang tanda ng bayan ng Diyos ay ang gusali na ito. At sa loob ng gusaling ito, naroon ang tanda ng presensya ni Kristo. Sa tuwing makikita natin ang imahe ng Poong Jesus Nazareno, naalala natin ang presensya ni Kristo. Pero higit pa sa imaheng ito, ang presensya ng Diyos o ang presensya ng ating Panginoong Jesucristo ay nasa altar ng simbahan. Kaya nga, dinededicate ang simbahan dahil narito ang tanda ni Kristo at ang tanda ng ating Panginoon. Ngayon din, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng kauna-unahang Pilipinong santo na nag-alay ng kanyang buhay para sa Diyos, si San Lorenzo Ruiz. Mga kapatid, pag sinabi nating simbahan, unang-una, sabi ko nga kanina, tayo ang simbahan. Sabi sa ating ikalawang pagbasa, tayo ang templo ng Diyos. Kaya dapat, ang sabi ni San Pablo, alagaan natin ang ating sarili at pakaingatan. At bilang tanda ng bayan ng Diyos, ang simbahan, doon sa labas makikita natin ang dambana ni Jesus Nazareno ay tahanan ng bawat Pilipino. Ang simbahan, mga kapatid, hindi lang naman ito gusali, pero higit pa sa pagiging gusali, unang-una, ito ay tahanan ng Diyos. At hindi lang ito tahanan ng Diyos, pero tahanan din natin. Ang simbahan, ang gusali ng simbahan ay paalala na ang Diyos ay nasa gitna natin. Ibig sabihin, kapag nakakakita tayo ng simbahan, ng gusali ng simbahan, maaalala natin dapat na merong Diyos, na merong presensya ng Diyos. Kung nasaan naroroon ang gusali ng simbahan, ibig sabihin, naroroon ang tahanan ng Diyos. At kung nasaan naroroon ang tahanan ng Diyos, nandoon ang presensya ng Diyos. At kung sa tahanang ito, sa gusaling ito, nananahan ng Diyos, gayon din naman, tayo ay nananahan sa tahanan ng Diyos. Sabi nga, di ba, tayo ay nananahan sa Diyos at ang Diyos ay nananahan sa atin. Kapag sinabi nating tahanan, merong pagtahan. Meaning, merong kapayapaan. Meaning, merong pagmamahal. Meaning, merong kapahingahan. Kaya nga, di ba, kapag tayo din ay pumapasok sa dambana ni Jesus Nazareno, ang dambana ay hindi lang lugar kung saan tayo nagsisimba. Ang dambana ay lugar nagpagtanggap, lugar ng pag-ibig, lugar ng habag, at lugar ng awa. Kaya nga, di ba, dito sa Quiapo Church, maraming nagpupunta na nawawala na ng pag-asa. At dito nakakatagpo ng pag-asa. Maraming mga tao mula pa sa iba't ibang lugar ang nagpupunta dito para magdasal. Marami sa atin naglalakad pa ng paluhod dito sa simbahan dahil dito nakakatagpo ng pag-asa. Mga kapatid, ang simbahan o ang gusali ng simbahan
ay paalala sa atin hindi lang ng presensya ng Diyos, pero ang simbahan o ang gusali ng simbahan ay lugar kung saan nakakatagpo natin ang Diyos. Lugar kung saan naiengkwentro natin ang ating Panginoon. Na sa tuwing uupo tayo sa loob ng simbahan, sa tuwing mamamahinga tayo sa loob ng simbahan, sa tuwing dadaan tayo sa loob ng simbahan, sa pagsisimba man, sa pagdarasal man, sa pagdaan man, sa kapahingahan man, pinapaalala sa atin na merong Diyos. Pinapaalala sa atin na merong presensya ng Diyos at totoo na nakakasama natin, nananahan sa atin, sa gitna natin ang ating Panginoon. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng pagtatalaga ng ating simbahan, idulog natin ang ating panalangin sa Ama na siyang tumawag sa atin upang maging batong buhay ng kanyang simbahan. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Upang ang banal na simbahan sa lahat ng dako ay makapag-alay ng nararapat at magalang na pagsamba. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Upang ang lahat ng nagkakatipon sa sambayanan ng simbahan ay makatagpo ng biyaya at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Upang ang mga nangangalaga sa simbahan ay maging matiyaga sa kanilang paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Upang lagi nating igalang ang bawat dambana ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Upang ang mga yumaong kasapi ng simbahan ay magtamasa ng walang hanggang liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Mapagmahal na Ama, itaas mo ang katawan ng iyong anak, ang maluwalhating templo ng muling pagkabuhay, bilang kanyang katawang mistiko at templo sa lupa. Iniaalay namin sa iyo ang aming mga panalangin, taglay ang pag-asa na makakabahagi kami sa gayon ding muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong tinapay at alak na mula sa'yo, muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin, alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin ang araw, noong iyong marapating ang tahanan mong ito ay mapuspos sa kabanalan mong angkin. Gawin mong kami maging alay na lagi mong kinalulugdang tanggapin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Niloob mong dito sa gusaling itinayo namin, ang iyong sambayan ay lagi mong makapiling sa aming pagdulog upang sa iyo'y makarating. Dito mo inilalahad ang laging ginaganap, ang ipagnahihiwatig mong pakikiisa sa lahat. Dito mo ipinakikilalang sa amin ka nananahan, sapagkat kami iyong tinipong sambayanang may mga kapanalig sa buong daigdig. At sa katawan ni Kristo ay pawang kaanib na magkakapisang ganap sa Jerusalem na langit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung umatapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. One thing I ask, to dwell in the house of the Lord all my days, to gaze on His goodness and walk in His ways. He will shelter me. He will be my strength in the triumph that He brings me. I can hold my head high in His house. I shall lift up my voice. I will sing, I will praise the Lord. One thing I ask, to dwell in the house of the Lord all my days, to gaze on His goodness and walk in His ways. He will shelter me. He will be my strength in the triumph that He brings me. I can hold my head high in His house. I shall lift up my voice. I will sing, I will praise the Lord. One thing I ask, to dwell in the house of the Lord all my days, to gaze
on His goodness and walk in His ways. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Inaanyayahan namin ang mga debotong nasa larangan ng edukasyon. Kung ikaw ay nasa edad 25 to 50 at hindi kasalukuyang miyembro ng anumang church ministry o organization, iniimbitahan namin kayo sa isang faith sharing at fellowship. Dito, pagninilayan natin kung sino si Jesus Nazareno sa ating buhay. Ipagpakilala din namin ang isang bagong inisyatibo na makakatulong sa iyong paglago sa pananampalataya at misyon. Kung ikaw ay interesadong sumali, email us at jesusnazarenoquiapo@gmail.com o pumunta sa Information Guard booth para mag-fill out ng form. Ngayong buwan ng Setyembre ay ipinagdiriwang po natin ang Archdiocesan Youth Month at ang Paris Youth Ministry ng Simbahan ng Quiapo ay muling naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais ng maglingkod sa Poong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng PYM. Inaanyayahan po namin ang mga kabataan na may edad 13 hanggang 24 na taong gulang na sumali sa Paris Youth Ministry at Young Adult Ministry. Maaari ninyong bisitahin at i-message ang official Facebook page ng PYM Quiapo o i-scan ang QR code na makikita sa ating LED screens. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, taglayin nawa ng iyong banal na sambayanan ang bunga at kasiyahang dulot ng pagpapala mong bigay, upang ang paglilingkod ng aming ginaganap sa pagdiriwang na ito ay matutuhan naming gampanan sa Espiritu at katotohanan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang poong may kapal ng langit at lupa na tumipon sa inyo sa pagtatalaga ng tahanang ito, sa ngalan niyang dakila sa pagunita ay magawad nawa sa inyo ng nag-uumapaw niyang pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Gawin nawa niyang kayo'y maging kanyang tahanan na pinamahayan ng Espiritong Banal na tumipon sa mga nagkahiwa-hiwalay at kay Kristo ay pinag-isa ang tanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nawa kayo'y dinalisay upang panahanan ng poong may kapal ay magkamit ng ligayang pamana kailanman sa tanang mga banal ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.